Mga kapuso, pinagsasaksak ang isang motorcycle taxi rider ng kanyang mismong pasahero. Tinangay pa ng pasahero ang motor ng biktima. Sumakay ang pasahero sa Recto Avenue sa Maynila at nagpahatid sa Quezon City kung saan nangyari ang krimen. Babala, sensitibong video po ang inyong mapapanood. Balitang hatid ni James Agustin. Pagpasok sa iskinita ng isang motorcycle taxi, bigla na lang sinaksak ng pasahero ang rider. Natumba ang motorsiklo at rider. Ang pasahero ilang beses pang inundayan ng saksakan rider. Kahit humihiyaw na ang biktima, walang tigil pa rin sa pagsaksak ang pasahero. Itinayo niya nakatumbang motorsiklo, sinakyan ito at saka umalis sa lugar. Nangyari ang insidente sa Barangay Pag-ibig Sanayon sa Quezon City, bandang alas 5 ng umaga kahapon. Ayon sa mga taga-barangay, may pumunta sa kanilang residente para humingi ng tulong. Agad daw nila dinala sa ospital ang biktima. Nakita po namin si rider, hawak-hawak po niya yung leeg niya na yun nga po, puro dugo, duguan po siya. Nung pagbuhat na po habang sinasakay na sa ambulansya, sinabihan po siya nung BPSO namin na, "Pre, lumaban ka, kaya mo yan." Umuo naman po siya. Nagpapagaling pa sa ospital ang 43 anyos sa lalaking rider na nagtamo ng hindi bababa sa 10 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na sumakay ang pasahero sa Recto Avenue sa Maynila at nagpahatid sa lugar kung saan nangyari ang pananaksak. Hindi pa malinaw sa ngayon ang motibo sa krimen. Ang kanyang kinuha lang, yung ginawa niyang getaway is yung motor na gamit nila nung biktima natin. Yung personal belongings ng victim, yung wallet niya, yung pera niya is nandun sa biktima natin, intact yun. Hindi yun nagalaw. Ano yun ang iniimbestigahan natin kung anong anggulo sila pwedeng magkaroon ng koneksyon o ano yung kanyang motibo para gawin yung mga bagay na yun. Nagkasa ang pulisya ng manhunt operation. Hawak na nila ang ilang kuha ng CCTV na posibleng makatulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng salari. All efforts ng Station 1 at ng QCPD ay nandito lahat dun sa pag-follow up sa kaso na to. Kaya hanggang ngayon, yung mga tao natin nasa labas pa rin at nagpa-follow up dito. Nakipag-ugnayan na rin daw ang QCPD sa kumpanya ng motorcycle taxi rider. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dismayado si Transportation Secretary Vince Dizon sa dami ng mga tsuper na nagpositibo sa random drug test nitong Semana Santa. Kanina, nag-inspeksyon naman sa MRT ang kalihim at ilang pang opisyal at ibinida ang ilang pagbabago tuwing rush hour. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa kasagsagan nga ng peak hour ay nag-ikot ngayong Lunes dito sa MRT ang mga kalihim ng DOTR at ang DICT. Isa nga sa mga unang napansin ni Secretary Vince Dizon ay yung tuloy-tuloy na pagpasok ng mga pasahero sa North Avenue Station. Kahit nga alas 7 yan ng umaga, Connie, kung kailan peak ng rush hour. Aniya, yung may mga dalang bag at yung walang dalang malaking bag, bukod na raw kasi yung kanilang pila. Simula ngayong araw, may 3 4-car train na nakadeploy ang MRT tuwing peak hours. Sa umaga yan at sa hapon, ayon kay MRT GMI Kapati, kung dati nasa 1,100 ang capacity, ngayon kayang magsakay ng hanggang 1,500 na pasahero ang 4-car train. Ani Dizon, ito ang bilin ng Pangulo na gawing mas komportable pa ang pagbabiyahe ng publiko. Marami pang plano ang DOTR kasama ang DICT sa MRT na kapag nagtagumpay, ipapatupad din daw sa LRT. Isa na nga rito ang pagpapalakas ng Wi-Fi hindi lang sa istasyon kundi lalagyan din ang loob mismo ng tren. Maglalagay din ng kamera sa mga istasyon na may AI technology para hindi na kailangan pang gumamit ng scanner na nagpapatagal ng proseso ng pagpasok. Sabi ni DICT Secretary Henry Aguda, ang AI technology raw ay may facial recognition at may kakayanan na ma-assess ang laman ng bag kaya mabilis man ang pagpasok, hindi nasasakripisyo ang kaligtasan. Patuloy pa rin naman daw nakadeploy ang mga K9 dog. Sa Mayo hanggang Hunyo naman, Connie, may teknolohiya na susubukan ng DOTR para sa EDSA Bus Carousel. Ang e-wallet, pati na ang credit card at iba pang anyo ng e-payment magagamit na sa layon rin na higit pang mas mapaginhawa ang biyahe dahil hindi na kailangan pumila para sa ticket. Samantala, Connie, nalulungkot naman si Transportation Secretary Vince Dizon na mahigit 350
ang naging aksidente ngayong Semana Santa dahil nga sa iba't ibang dahilan. Pero ang mas nakakalungkot at hindi raw katanggap-tanggap ang mahigit 80 tsoper ng pampubliko sasakyan na nagpositibo sa drug test. Ngayong Lunes, pinapatawag na raw ng LTO ang lahat ng nasabing mga tsoper. Pasensyahan na lang daw pero may mabigat na penalty raw itong kaakibat dahil hindi ikokompromiso ang kaligtasan ng publiko. Ang pinakamahina raw na parusa nito, suspensyon ng lisensya. At Connie, ayon nga kay Secretary Dizon, magsasagawa pa ng mga random drug testing sa mga driver ng pampublikong masasakyan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Yung unang latest, balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Balik trabaho na sa Metro Manila ngayong Lunes ang marami sa mga nag-holiday o Holy Week break sa iba't ibang probinsya. May ilang biyahero na ngayong araw pa lang piniling umuwi sa probinsya sa halip na makipagsabayan sa dami ng pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange noong Semana Santa. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Back to reality na ang maraming nagbakasyon sa probinsya nitong Semana Santa. Ayon sa tauhan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, hanggang mamayang hapon inaasahan ang dagsa ng mga biyaherong pabalik na ng Metro Manila at pati yung mga paprobinsya. Ang pamilya ng senior citizen na si Nanay Virgie, ngayon palang babiyahe para magbakasyon sa Camarines Sur. Pag sumabay ka ng Holy Week, na katulad namin na may edad na, ayaw namin makipagsiksikan. So mas maganda ho yung after Holy Week kasi hindi na gaanong maraming tao. At saka relax ka na. Ang OFW naman na si Marisa, umuwi galing Hong Kong nitong Abril para sa graduation ng kanyang anak. Nakalimutan ko na Semana Santa, ang haba ng pila sa terminal bus, papuntang Pangasinan. Diyos ko, mga 8 hours yung paghihintay namin bago kami nakasakay. Maaga pa lang daw bumiyahe na sila pauwi ng Cavite para iwas pila sa terminal. Konti na lang ang pasahero papunta dito, pero naghintay pa rin kami doon sa Pangasinan pabalik dito. Mas okay na ngayon, madaling araw kami bumiyahe. Naghanda ang pamunuan ng PITX para sa 2.2 milyong pasahero sa terminal noong Semana Santa. Inaasahan daw na magtutuloy-tuloy hanggang Miyerkules ang buhos ng mga pasahero rito matapos ang Holy Week break. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Marami-rami pa rin ang mga pasahero sa Batangas Port na pabalik sa Metro Manila o kani-kanilang probinsya. Kaninang umaga, maagang pumilang ilan sa ticketing booth para makasakay agad ng barko pabalik sa kanilang probinsya. Ang mga pabalik naman sa Metro Manila, nag-abang ng mga masasakyang bus. May ilan namang motoristang galing norte na maagang bumiyahe sa North Luzon Expressway. Iniiwasan daw kasi nila ang traffic lalo't babalik na rin ang ilan sa kanila sa trabaho. Magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa maraming bahagi ng bansa ngayong pong Lunes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at sa Apari, Cagayan. 43 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan, Etxague, Isabela, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan at sa Sangli Point sa Cavite. 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Pasay City at sa 11 pang lugar sa bansa. Sabi ng Pag-asa, apektado pa rin po ng mainit na easterlies ang malaking bahagi ng bansa habang Intertropical Convergence Zone ang umiiral sa Southern Mindanao. Paalala ng Department of Health, dalasan ang pag-inom ng tubig. Iwasan muna ang iced tea, soda o soft drinks, kape at alak. Limitahan din ang anumang aktibidad o gawain na nabibilad sa matinding sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At kung lalabas, gumamit po ng sombrero, payong at sunblock. Magsuot din kayo ng preskong damit hanggat maaari ay light-colored. Mas nag-a-absorb po kasi ng init ang mga dark-colored na damit. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May mga naitala ang pulisya na mga insidente po ng pagkalunod nitong Holy Week. Chris, gaano karami yan? Connie, batay sa ulat ng PNP, umabot sa 30 ang naitalang mga insidente ng pagkalunod nitong Holy Week. Kabilang dyan ang isang lalaking nalunod nitong Sabado de Gloria sa isang beach resort sa Lemery, Batangas. Natagpuan siya ng isang bangkero at
Sinubukan pang i-revive at dalhin sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa kapatid ng nasawi, umalis ang biktima habang nagiinuman sila sa isang cottage. Wala namang nakikitang foul play ang pulisya sa insidente. Sa Dinalungan, Aurora naman, natagpo ang palutang-lutang sa dagat kahapon ng isang lalaki. Kwento ng pamangkin ng 40 anyos na lalaki, naligong mag-isa sa dagat ang kanyang tiyuhin na nakainom. Idineklara din siyang dead on arrival sa ospital. Huli naman sa Bamban Tarlac ang isang lalaking nanggahasa at pinagnakawan pa umano ang isang babae. Sa kuha ng CCTV sa bahagi ng barangay San Nicolas, kita na sumusunod ang biktima sa sospek na nakasuot noon ng kulay dilaw na damit. Ayon sa pulisya, bago ang insidente ay kinausap ng lalaki ang biktima na naghihintay noon ng sasakyan pauwi. Sinabi umano ng sospek na pareha sila ng pupuntahan at ililibre na lang niya ang biktima ng pamasahe. Pumayag daw ang biktima na sumama. Pagdating nila sa isang abandonadong sementeryo, doon na umano siya ginahasa ng sospek. Natagpuan ng ilang residente ang biktima sa pagitan ng mga nicho na may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nawawala rin ang kanyang pera, cellphone at iba pang gamit. Dinala siya sa ospital. Sa tulong ng CCTV, natunton at naaresto ang sospek. Nakuha sa kanya ang mga nawawalang gamit. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag pero ayon sa pulisya, inamin ng sospek ang krimen at sinabing pagnanakaw lang ang kanyang pakay. Naharap siya sa patong-patong na reklamo. Kaanak, kaibigan at Mapa-Noranians, kanya-kanyang pagpupugay sa yumaong superstar at National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Aunor. Para sa ilan, itinuturing siyang haligi at salamin ng kanilang buhay. Balitang hatid ni Nelson Canlas. Bitbit ng ilang dumalaw sa burol ni Nora Aunor ang mga alaalang hindi na mauulit kasama ang superstar. Maging sa bituin ni Nora Aunor sa Eastwood Walk of Fame, nagdaos ng vigil ang mga Noranian. Tila huling yakap nila sa nag-iisa nilang bituin. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Batid ng kapwa national artist niyang si Ricky Lee kung bakit malapit sa puso ng mga Pinoy si Nora. Naging simbolo siya na nagbigay ng hope, pag-asa sa mga Pilipino, yung mga nasa baba, so-called, mga nasa gilid, na may pag-asa silang mangarap at pwedeng matupad. So yung pagkatao niya mismo ang kanyang naging pinakamahalagang kontribusyon. Ang pagluluksa ng Philippine showbiz, ramdam din sa mga itinuturing siyang haligi o salamin ng kanilang buhay. Bit-bit ko mula nag-work ako bilang comedian, bit-bit ko ang pangalang Nora. Nagpapasalamat ako sa kanya. Si Kapuso actress Jo Berry, naging malalim din daw ang ugnayan kay Nora dahil sa pinagsamahan nilang seryeng Onanay. Yung pagiging mabait niya po sa lahat ng tao, literal po yun, kahit na sinong kausap niya, mabait po talaga siya. One text away si nanay. Pag may mga gusto akong sabihin, nagre-reply siya agad. Ang anak niyang si Matet at kaibigan at long-time confidant na si John Rendez, patuloy ang tapang sa gitna ng pagluluksa. We're gonna try to make her proud and be strong and keep our head up and look for the future, look for the best for the future. Sensya na po kayo, I'm at a loss for words po. Malaking pasasalamat namin kay Mami dahil kinuha niya kami para maging anak niya, maiparamdam niya sa amin yung pagmamahal niya. Umasa ako sa iyo pero wala kang ginawa. Inaayos na rin ang pagpapalabas ng huling obra ni Nora, ang 2022 film na Kontrabida na umani ng papuri sa mga international film festival. This can be a fitting tribute kasi ito yung film na kung saan makita mo si Ate Guy in her best form. Na mahinga man ang superstar, hindi kailanman mamamahinga ang kanyang mga naging pamana sa ating kultura. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.